Hello! Naku, tuluyan ng nabunyag kay Morgan ang katotohanan na buhay si Rebecca at ang dalawa sa kanilang kwadro. Pero habang pilit niyang hinaharap ang katotohanan ito, sa gitna ng matinding galit, sakit at kalituhan, isang aksidentang biglang naglagay sa buhay ng kanyang anak na si Althea sa panganib. At sa gitna ng takot at pagmamadali sa ospital, muling narinig ni Morgan ang boses ng kanyang minamahal kasamang pangalan ni Marlon? Naku, exciting! Simulan na natin. Jovan Morgan POV. Hindi pa man ako nakakabawi sa hininga, may kumilos na naman sa gilid ng paningin ko. The same white dress, the same silhouette, the same impossible tag sa dibdib ko. Napatuwid ako kaagad ng tayo. Hey, pero bago ko pa man maabot ang boses ko, tumakbo na ang babae. This time, mas mabilis. Parang hinihila siya ng hangin, parang hindi tumatama ang paa sa lupa at hindi ko alam kung dahil ba sa adrenaline o dahil sa takot na mawala siya ulit sa paningin ko. Tumakbo rin ako, buong lakas parang may apoy sa ilalim ng mga paa ko. Rebecca, wait! Boses ko halos masamid sa hangin. Lumabas siya sa garden at dahil sa hangin, umangat ang laylay ng white dress niya. Para talagang lumilipad siya. Every movement felt unreal, too familiar, to her. Hindi ko na naramdaman ang pagod. Hindi ko na naisip ko anong itsura ko habang hinahabol ko ang isang multo, babae o alaala. Basta tumakbo lang ako. Pagdating namin sa shoreline, biglang bumungad ang ilang tao. Naghahagikikan, may hawak na drinks, may nagpipicture, nagkalat sila kaya saglit ako nawala sa dami ng galaw sa paligid. At may nahagip ang mga mata ko. Damn it, bulong ko. Paikot na naghanap at pilit sinusuyod ang bawat mukha. Then I saw her. Isang babaeng nakatalikod, white dress, parehong height, same posture, my chest clenched. So hard it hurt. Dahan-dahan ako lumapit at parang bawat takbang ay may kasamang dasal. At nang halos magdikit kami, hinawakan kong balikat niya. Rebecca? Nagulat ang babae, bigla siyang napalingon at parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong sistema ko. Hindi siya. Hindi si Rebecca, ang layo ng damit lang ang tila magkaparehas. Saglit akong napapikit, napalayo ng tingin at halos hindi huminga. Sorry, bulungkot mabilis akong matras. Pero kahit hindi siya si Rebecca, hindi ko kayang linlangin ang sarili ko. I wasn't imagining things. Hindi ako pwede magkamali. I saw her. I know I did. At kung totoo ngang buhay siya, then everything, lahat ng alam ko, lahat ng pinilit kong tanggapin ay puro kasinungalingan lang. Mas lalo kong nalito habang nakatingin sa mga alon. Parang may sagot na ayaw lumitaw. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Si Robert ang tumatawag. Doc, nasan ka? Uwi na tayo. Huminga ako ng malalim at halos maputil ang boses ko bago makasagot. Yeah, I'm coming. Pero ang totoo, hindi ko alam kung saan ako uuwi. Dahil ang utak ko, ang puso ko, nandun pa rin sa imahe ng babaeng yon at sa pangalang na kaya akong guluhin ng ganito. Rebecca. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko binalik ang phone sa bulsa. Kahit na anong pilit kong alisin sa isip ko, bumabalik pa rin yung imahe ng babaeng naka-white dress. Damn! Hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ako ng utak ko. Umulto na nakaraan ko ang sinusundan ko. Maybe I'm losing it. Maybe hindi pa ako handang tanggapin na wala na talaga siya. Kaya pinaglalaroan ako ng imahinasyon ko. Humarap ako sa dagat. The waves were calm, pero ako hindi. Parang bawat ampas ng alon, may binubulong na ayaw kong pakinggan. Bakit may parte ng puso ko na umaasa? What if it's her? What if everything I believe was wrong? What if hindi talaga siya nawala? Napapikit ako trying to steady myself. Pero kahit na anong gawin ko, my chest wouldn't settle. After a few seconds, umatras ako't nagsimulang maglakad pabalik sa parking area. Mabigat ang bawat takbang at parang may inaabot pero hindi ko alam kung ano. Habang naglalakad ako, may sumingit na tunog sa hangin, tawa ng mga bata. Maliit, magaan at parang musika, hindi ko alam kung dapat kong sundan o takbuhan. Napahinto ako, nagpanting ang tenga ko sa dalawang tinig na palapit ng palapit. Kung bakit hindi ko alam pero parang hinihila ako ng mga tawa nila. Kumalat ang ingay at parang nilipad ang simoy ng hangin papunta sa direksyon ko. Sa isang iglap, biglang may malakas na impact.
Tumamang malit na katawan sa tuhod ko at bago ko pa ma-absorb ang nangyari, nakita kong padapa ng bata sa buhangin. Hey, careful, bulong ko habang mabilis ko siyang inalalayan paangat. Pero pagtingala ng bata, halos natigil ang paghinga ko. Parang sumabog ang mundo ko sa isang iglap. Aryan, anong ginagawa mo dito? Mahina at halos pabulong na nasambit ko. Diyos ko, may niece weekend. Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng saglit na yon, isang boses ang maningaw-ngaw mula sa kanan. I got you! Napalingon ako at isang batang babae. Mga kasing edad din ang nasa harap ko. Tumatakbo pa palapit, naka-white sundress at buhangin ng mga paa. Nang magangat siya ng tingin, na-freeze ulit ang utak ko. Althea? Hindi ko na napigil na sambitin ang pangalan niya. Lumabas ang pangalan bago ko pa makontrol ang bibig ko. The girl frowned na little. I'm not Althea, sagot niya, straight at walang alinlangan. Para akong sinampal ng realidad. Napaatras ako ng isang hakbang. Halos malaki ang mga mata ko. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang bata. Kamukha? Hindi lang kamukha. Para silang kopya. My heart slammed inside my chest. I swallowed hard, pero parang wala ring saysay. Naguguluhan ako na nakatitig sa dalawang bata. Sino? Sino kayo? Lumabas ang tanong kahit na nanginginig ang boses ko. Hindi siya panaginip, lalong hindi ilusyon. Hindi rin multong nakikita ko. They are alive, breathing, looking straight at me. Shivers ran down my spine. Hindi ako namamalikmata. Ang mga mukha nila, mga mukha ng anak ko. No, napailing ako talos hindi ko makontrol ang sarili. This can't be. Tumulong isang buti ng luha sa mata ko. Kahit napilit kong pinipigilan. Ang mga sinasabi nila Althea at Aryan na may nakikita silang kamukha nila ay totoo. What if? God, what if buhay ang dalawang nawala? What if the woman I saw earlier? What if that was really Rebecca? Halos sumupuntuhod ko sa bigat ng hinala ko. Akmang lalapitan ko na sila nang bigla silang umatras. Run, Asriel! Sigaw ng batang babae habang humahalakhak. Tumakbo sila palayo sa akin. Magaan ang mga hakbang, parang may sariling mundo. Catch me if you can! Tawa pa ng batang babae. Hey, I'm gonna win! Sagot ng batang lalaki. Asriel, ulit ko talos automatic nang nginig ang boses. Pero hindi ako makagalaw, parang kumilas sa paa ko pababa sa lupa. Nakatayo lang ako, nanunood habang papalayo sila. At ang tanging kaya kong gawin ay tignan sila. Habang unti-unting lumalabo sa mata ko ang mga katawan nila. My fist curled so tight para na ako mababaling mga buto. Ramdam kong panginginig ng buong braso ko habang unti-unting sumisiklab ang galit sa dibdib. Sab lied to me. Mia lied to me. Kahit na si Acer, lahat sila niloko ako. They knew something. No, they hid something. And now everything was clicking into place. Kuminto ako sandali at tumingin sa rest house na parang yun ang huling sagot sa lahat ng tanong ko. This time I was sure. Rebecca was inside that house. Naglakad ako, Norm. I stormed forward. Halos di sumasayad ang hangin sa paligid ko dahil sa bilis ng hakbang ko. At sa may pathway, paakyat nakita ko ulit sila, the two kids. Tumatawid, nagtatawanan, at sumisigaw. Mommy! Parang may granadang sumabog sa tenga ko. Mommy? Si Rebecca ba? Kumuyom ang kamao kong lalo't halos bumaon ng kuko ko sa palad ko. Umiinit ang ulo ko at parang umiikot ang mundo ko pero hindi ko sila maiwan. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita siya. Pero bago pa ako makarating sa palapit, biglang nagsulputan ng mga lalaking malalaki ang katawan. Wala sila kanina. Pero ngayon sobrang dami nila. Parang bigla akong hinarangan ng pader. What the hell? Move! Sigaw ko at pilit sinusulong ang katawan pero hindi ako makausad. I heard myself shouting her name. Rebecca! Halos mabasag ang boses ko. Parang unti-unting nawawalang natitirang logic sa utak ko. Gusto kong magwala. Gusto kong salakay ng buong rest house. Gusto kong gabain ang lahat ng humaharang. Rebecca! I know you're there! Come out! Napatingala ako. Napatingin sa balkonahe. At doon ako tuluyang nawala ng lakas sa mga tuhod ko. A woman stepped out, white dress, long hair swaying from the wind.
Same posture, same presence. My heart dropped so hard at para akong tinuhog. Ang babaeng nawala sa akin sa loob ng 6 na taon. Rebecca, iba ng tono, hindi na sigaw, hindi na galit, halos pakiusap na lang. Rebecca, pero bago ko pa maabot ang hangin, bigla siyang umatras, umikot at nawala. Para akong sinampal ng realidad, para akong binuhusan ng malamig na tubig na may kasamang kidlat. No, Rebecca! This time hindi na pakiusap. Sumigaw ako muli at halos magkalasog-lasog ang boses ko. She was here. I saw her. I know her. And she vanished again. Para akong mababaliw. Rebecca! Ang sigaw ko kumawala na parang sugat ang hayop. Galit at takot. Pagkabaliw sa halong paghahanap at wala ko na rin kundi echo ng pangalan niya na bumalik sa akin. Paulit-ulit at parang pinagtatawanan ako ng buong mundo. Mas lalo kong nagwala nang hindi pa rin ako pinapadaan ng mga guard para ako mababaliw sa paghahanap kay Rebecca. Move! Let me through! Rebecca! Sigaw ko halos bumasag ng boses ko. Sinubukan kong itulak ang barikada ng mga katawan nila pero mas lalo lang nila akong hinarangan. Frustration exploded in my chest hanggang sa hindi ko na napigilan. My fist flew. 1, 2 at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ko sa sino mang humarang. Rebecca, bring her out! I know she's inside! Morgan, stop! Doc, stop! Enough! Si Robert yon, mabilis na lumapit at mahigpit akong hinila palayo. Pero kahit yakap niya ang magkabila kong braso, pilit ko pa rin pumupuslit. Wala akong naririnig kundi ang pangalan niyang paulit-ulit na sumisigaw sa ulo ko. Rebecca! Rebecca! Then, something shifted, as if the air itself changed. May 2 binatilyong lumabas mula sa pinto. Parehong matangkad, parehong sharp ang features, parehong malamig ang tingin. And both of them look exactly alike. Napahinto ko't parang biglang hinigop ang lakas ko. Joshua, Jaden, pabulong kong sambit sa hangin. Ang kambal na kapatid ni Rebecca, nalaglag ang balikat ko. Parang tinanggal na ng kaluluwa. My breath shook. Joshua, Jaden, nasabi ko nang hindi ko napapansin at halos paos. Hindi sila ngumiti, hindi rin sila lumapit. Seryosong mga mukha nila. They just stood there, staring at me with guarded eyes. Parang sila pang may karapatang magtaka kung bakit ako nandito. Gumuhit ang kaba sa dibdib ko. So you're living here? Bulong ko't pinipilit maging kalmado pero nanginginig pa rin ang kamay ko. And Rebecca, she's here with you? Parang sumagot kahit isa sa kanila. Pero hindi ko kailangan marinig pa. Hindi ko kailangan ng confirmation dahil sila pa lang ay patunay na. Ang nakita ko kanina, narinig ko mga batang sumisigaw na mommy. My jaw tightened. What the hell is going on? I whispered, voice breaking. Hindi ko alam kung galit ba yun, takot o desperasyon. Maybe all of it. I shook my head slowly and helplessly. No, this can't be real. Pero malinaw ang mga mukha ng kambal, malinaw ang mga bata, malinaw si Rebecca sa balkonahe. Ngayon malinaw sa akin na may taong nagsisinungaling sa buong buhay ko at ngayon pa lang nagsisimula na ang sakit. Morgan POV. Hinila ko ni Robert palayo pero nagmatigas ako. Siniko ko siya, pilit na umiiwas sa mga braso niya hanggang sa mabitawan niya ako. The moment I was free, sumugod ako ulit. Kahit tarangin pa nila ako, kahit nasabay-sabay pa sila, wala akong pakialam. I needed to get through. I needed to see her. Tinawag ko si Joshua. Joshua! Tinawag ko siya. Halos hindi lumalabas ang boses ko dahil sa bigat ng dibdib ko. Please, I just want to see her. Kahit na isang beses lang. Napakuyom ako ng kamao, desperado. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong makiusap sa kanya. Hindi ko man mabagong nakaraan pero hayaan niyo ko humingi ng tawad. Please. Pero walang gumalaw sa kanila. Walang kumurap kahit na isang pirasong awa. Wala akong makita. Nanlumo ako sa mga nakita ko. Why? Sumigaw ako at halos pumutok ang lalamunan ko. Bakit niyo tinago sa akin? Bakit niyo ako pininiwalang patay na siya? Bakit pati mga anak ko? Bakit? Niyakap kong kamay ko sa ulo ko. Pilit pinipigil ang pag-iyak. 6 na taon kong dinala to. 6 na taon kong inisip na wala akong nagawa para iligtas ang ate niyo. 6 na taon kong kinamuhian ang sarili ko. Lumakas ang boses ko pero walang nakakarinig.
Rebecca! Halos mapatid ang boses ko. Rebecca, please! Stop! Isang malamig, matigas at walang emosyong salitang tumama sa akin. Galing kay Joshua. Tumama yun sa dibdib ko't parang bala. Mabagal siyang lumapit at nang magsalita siya ulit, ramdam kong talim ng bawat salita niya. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Tinitigan niya ako, diretso at walang takot. Bakit nga ba? Bakit ka wala nung kailangan ka niya? Bakit ikaw mismo naglagay sa kanya sa dilim? Mabilis ako umiling. Hindi totoo yan. Hindi ko ginusto Joshua. Please, hindi ko alam. Akala ko nasa... Naputo lang ni Tanya ko nang itinaas ni Joshua ang kamay niya. Isang simpleng senyas pero para akong pinagbagsakan ng pader. Agad na lumapit ang mga guard. Wait no, wag na muna. Sigaw ko habang unti-unting lumalambot ang mga tuhod ko. Joshua, please, Jaden, kailangan ko makausap ang ate niyo. Please. Pero hindi ko murap ang kambal. Parang nanonood lang sila ng taong sinisentensyahan. Nang hawakan ako ng 4 na guard, sabay-sabay na nagwala ako. Kumadyot, kulang na lang kumapit ako sa lupa. Rebecca, please hear me. Baby, I'm sorry, please. Pinagtulungan nila akong kalad ka rin palabas ng gate at basta akong itinulak doon. Muntik pa ako mapasubsob sa buhangin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Parang nababaliw ako habang paikot-ikot sa harap ng rest house. Hinihingal, nanginginig, tuliro. Ang daming tanong na sabay-sabay sumisigaw sa isip ko. Lumapit sa akin si Robert, halatang takot sa itsura ko. Kahit na si Attorney Alonso, ramdam kong pagtataka niya. Dok, kalma muna. Ano bang nangyari? Tanong ni Robert, pero hindi ko masagot ng diretso at halos pasabog ang dibdib ko na sumagot ako. They lied to me. I saw Rebecca, Robert. She's alive. And the kids, yung 2 sa kwadro, buhay sila. Tumaas ang boses ko at parang nasusunog ang lalamunan ko. Sa galit. Niloko nila ako. Hinayaan nila ako magluksa. Hinayaan nila akong piniwalain na patay ng asawa ko at ang mga anak ko. Nanlaki ang mata ni Robert. Pero paano? Di ba may bangkay? Kahit yung baby. Yun ang tanong kung sino mga pinakita nila sa akin. Pasigaw kong sagot at halos mapunit ang boses ko. Niloko nila ako, Robert. Niloko ko ni Sab. Alam nila. Pero napasuntok ako sa hangin. Sa sarili, sa kawalan. Hindi ko alam kung sinong uunahin kong sisihin. Gusto kong bumalik sa loob, sugurin lahat, hanapin si Rebecca at yakapin siya hanggat manginig ang mga kamay ko. Ibabalik ko na dapat ang hakbang ko papasok nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Mommy. Sumagot ako, iritado pa. Mom, not now. Pero narinig kong boses niya ay nanginginig at tila takot na takot. Anak, si Althea, nahulog. Nasa ospital na kami ngayon. Please hurry up. I stilled. Parang sinabuyan ako ng yelo. What? What did you say? Halos hindi lumabas ang boses ko. Mom, how bad is it? Hurry anak, just hurry. Bumagsak ang balikat ko pero agad yung umangat sa panik. Yung planong bumalik sa loob, yung galit, yung mga tanong kay Rebecca na wala lahat. Nang hina pero nagliyab ulit ang dugo ko sa takot para kay Althea. Agad akong tumakbo sa sasakyan. Halos madapa ako sa pagmamadali ko. Dokintay! Sigaw ni Robert pero hindi ko na narinig. Kita tayo sa ospital. Sigaw ko. Pagkapasok ko sa sasakyan, agad kong binuhay ang makina. Pinaharurot ang sasakyan ko. Yung gulong sumabog ang ingay sa lupa pero wala akong pakialam. I only had one thing in mind. Althea, my daughter. Please God, let her be okay. Pagdating ko sa ospital, para nag-blackout ang lahat ng logic ko. Doktor ako may-ari ng ospital na to. Pero sa bawat takbang ko, ramdam ko lang ang kaba, ang bigat, ang takot na parang sasabog sa dibdib ko. May mga bumabati pero parang usok lang ang mga tinig nila sa pandinig ko. Parang hindi ko sila nakikita, hindi ko sila naririnig. Isa lang ang kailangan kong makita, ang nasa isip ko, si Althea. Pagliko ko sa hallway, nakita ko kaagad si Mommy at si Arjen. Umiiyak ang anak ko, namumula ang mata, nanginginig ang maliit niyang katawan. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya na parang nasusunog ang sahig. Daddy! Bulalas niya at halos mabasag ang boses. Niyakap ko kaagad siya. I'm sorry, Daddy. It's my fault. Humihikbi siya at kumakapit sa damit ko. Niyaya ko si Althea na sumakay sa jeep para puntahan si Yaya Aurora sa resort. Remember, Daddy, what we told you? Doon sa may nakita kaming kamukha namin, doon nakatira si Yaya Aurora. Humigpit ang yakap niya at parang natatakot akong mawala.
Lumuhod ako para pantayan ang taas niya. Hawak ko magkabilang pisngi niya. Hey, look at me. Bulong ko. It's not your fault, Aryan. You hear me? Wala kang kasalanan. Pero habang inaalo ko siya, doon lang lumilinaw sa akin ang katotohanan na parang suntok sa sikmura. Ang mga bata, si Aurora, yung init na nararamdaman ko sa tuwing naglalapit kami, yung pamilyar na bigat ng presensya niya, yung balat niya, yung pakiramdam na para bang matagal ko na siyang nahawakan, ang balat na nakita ko sa likod niya. I've been a fool. Aurora and Rebecca, iisang tao lang. Now everything makes sense. Pero paano niya nagawa yon? Bakit kailangan pa niya magpanggap? Kung galit siya, pwede niya akong saktan, sumbatan at kamuhian. Lahat ng galit niya handa akong tanggapin. Ang buong 6 na taon na yon, pinasan ko mag-isa. Buong buhay ko halos gumuho dahil sa pagkawala niya. At ngayon naglalaro siya sa pagitan ng 2 pangalan, 2 buhay, habang ako patuloy na nababaliw sa paghahanap ng kasagutan. I need to fix this. Bulong ko sa sarili ko. Halos hindi ko marinig ang boses ko. I need to face her. I need answers. Hinagkan kong ulo ni Aryan, pinisil ang batok niya. You're okay. Sabi ko ulit at mas mahinahon. Daddy's here. You did nothing wrong. Unti-unting humupa ang iyak niya. Nang kumalma na siya, inabot ko siya kay mommy. I'll go to Althea. Sabi ko, bantayan mo siya, mom. Dahil sa mga tulad nito talagang takot si Mommy Jet. Tumango si Mommy at tumigpit ulit ang yakap ni Aryan sa bisi ko bago bumitaw. Pagharap ko sa pintuan ni Althea, doon ko lang naramdaman ang bangis ng takot na hindi ko kayang ilabas sa kahit na kanino. I just prayed she was still breathing. Pagbukas ko ng pinto ng ER, agad ako nabungada ng ilaw na sobrang liwanag, tunog ng machines na mabilis ang beep at mga yabag ng nurses na nagmamadali. Amoy alkohol, dugo at takot at kahit hindi ko sabihin, ramdam ng lahat ng tensyon sa hangin. Pero lahat ng yun, naglaho nang makita ko siya. Si Althea. Nakahiga siya sa stretcher. Ang malit niyang katawan, nanginginig. May gauze sa kaliwang braso, may dugo pa sa tuhod at isang malaking sugat sa gilid ng ulo niya. May dugo sa buhok niya. Parang pinisil ang puso ko nang makita ko yon. Nakatayo sa tagiliran si Dad, nakasuot pa ng stethoscope. Inaalo si Althea habang abalang ibang doktor at nurses sa pag-stabilize sa kanya. Oh God! Napalabas ng bibig kong hindi ko napigilan. Pagkakita ni Althea sa akin agad na bumuka ang bibig niya at umiyak. Yun yung iyak na hindi ko malilimutan. Yung iyak ng batang takot, nasaktan at kailangan ka. Daddy! Hikbi niya, nanginginig ang kamay na inaabot ako. Hindi ko na alam kung tumakbo ba ako o lumipad papunta sa kanya. Basta isang iglap lang nasa tabi na ako ng anak ko. Shh, sweetheart, Daddy's here. Bulong ko habang hinahawakan ang malamig niyang kamay. Nanginginig ang mga daliri ko pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ako pwedeng matumba ngayon. Hindi maaaring ako pang magiging problema dito. Jovan, tawag ni Dad, seryosong tono. May sugat sa temporal area. We need to do a CT scan. Ayoko mag-assume pero kailangan nating i-rule out ang internal bleeding. I froze. Umahon ng kaba sa dibdib ko. Internal bleeding? Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko para maibsan ang alalahanin ko. Pero ang totoo niyan sa loob ko parang may sumabog na dinurog ang kaluluwa ko. Okay, sagot ko at kahit halos mabasag ang boses ko. Do everything, lahat. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nasisigurong wala siyang danger. Already on it. Sagot ng isa kong doktor. Doc, we need space. We need to transfer her now. Hinila ni Dad ang braso ko ng bahagya. Son, relax. Althea is strong. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng takot. Your daughter needs you steady. Pero paano? Paano ka magiging steady kung anak mo nakahiga doon? Lifeless na parang pwedeng mawala sa'yo sa isang kisap mata. Doktor ako, pero sa pagkakataong ito, takot na takot ako. Umupo ako sa gilid niya, hinahaplos ang pisngi niya, magaspang ang gauze sa balat niya pero kailangan ko siyang maramdaman. Althea, sweetheart, bulungkot pilit na pinapawi ang luha ko. I'm here, hindi kita iiwan. Daddy's right here, okay? Just breathe with me. Huminga siya pero pasinghot, umiiyak. God, please, napatingin si Daddy Jake sa akin. Mahigpit ang tingin. We need to move. Tumango ako kahit ang buo kong katawan gustong hindi kumala sa kanya. Paglipat nila kay Althea sa wheeled bed, kumapit siya ulit sa shirt ko. Daddy, don't leave me please!
Parang pinilas ang dibdib ko sa narinig ko. Never. Mabilis kong sagot. I'll be right beside you. I'll follow you everywhere, sweetheart. Promise. Sinamahan ko si Althea hanggang sa paglabas ng ER. Nakasunod ako habang tinutulak ng team ang bed niya papuntang imaging room. Ang bawat tunog ng gulong sa sahig, bawat click ng equipment, bawat hinga ni Althea. Para kung pasabog na hinihila ng gravity ang mga paa ko. Ninunok ko ang takot. Binuo ko ang sarili ko ulit at sinumpa sa loob ko. After this, I'm going back to Rebecca. And I won't walk away without the truth. Tahimik akong nakatayo sa may pinto ng imaging room nang dumating si Lucy. She froze for a second. When our eyes met at ako, hindi ko tinagong pagdududa ko. I stared at her, straight and sharp, hanggang sa hindi na siya makayanan ng titig ko. Napalunok siya, parang nahuli sa isang kasalanan. Bumaling agad ang atensyon niya kay Mommy, nagtatanong kung ano raw ang nangyari. Mommy answered her calmly, pero ako hindi makaalis ang tingin kay Lucy. My gut was screaming. She knows something. She always did. Ilang minuto pa nagpaalam si Lucy lalabas lang saglit. Hindi ako nagpatumpik-tumpik. Pasimple ko siyang sinundan. Nakita ko siyang biglang lumikot nagtago sa gilid ng hallway. Akala niya walang nakapansin pero lumapit ako. Mabagal lang at tahimik. Narinig kong boses niya. Rebecca. Si Althea nahulog sa jeep. Parang sumabog ang dibdib ko sa narinig. Tama ang kutob ko. Alam ni Lucy mula pa nung una. At ang Aurora na ipinakilala sa akin, si Rebecca pala. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng puso ko habang pinapakinggan ko ang bawat salitang sinasabi niya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan na Rebecca. Walang patumpik-tumpik at akong lumabas mula sa pinagtataguan ko. Napaatras si Lucy. Muntik pang mapasigaw. Phone, sabi ko. Low but firm. Sabay senyas na tumahimik siya. Wala siyang nagawa. Nanginginig niyang inabot ang cellphone at sa kabilang linya, may boses. Soft, natural at walang halong puwersa. Hindi scripted, hindi peke. The voice I thought I'd never hear again. The voice of Rebecca. Parang napuno ng malamig na hangin ang paligid. Parang nag-shift ang mundo ko ng kaunti. My breath, cough in my throat. Hindi ako makahinga ng maayos at kahit gaano ko pigilan, kahit gaano ko gustong panatilihing matatag ang sarili ko, napabulong ako. Halos hindi lumalabas ang tunog. Rebecca, pero hindi niya ako naririnig. Naroon lang siya, nagsasalita sa kabilang linya. Alalang-alala at ako parang unti-unting nadudurog at nabubuo ulit sa parehong pagkakataon. Hindi ko alam kung ilang segundo ako nakatulala habang hawak pa rin ang phone ni Lucy. Pero ang sumunod na narinig ko, yun ang tuluyang napahigpit ng hawak ko sa cellphone. Lucy, tell me, is she okay? Tell me she's okay, please. Ang boses na yun ni Rebecca, puno ng takot. Ramdam kong pag-aalala niya bilang ina. Hindi basta worry, kundi yung tipo ng panic na halos pumuputol ang hininga. Hindi ko alam kung bakit pero parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko at pinisil ng sobrang higpit. Gusto kong sumingit, gusto kong sabihin na nandito ako, naligtas si Althea, that she doesn't have to cry like that. Pero wala akong boses. I chose to stay quiet. Ang pakinggan ng tinig niya ay sapat na para maibsan ang pangungulila ko. Hihintayin ko siyang lumitaw dito sa ospital. Hihintayin ko siyang harapin ako, kahit na alam kong hindi yun magiging madali. Marlon, dalhin mo ako sa ospital. I need to go to the hospital now. Lucy, magkita tayo. Kailangan ko makita ang anak ko. I froze. Para kung tinamaan ng isang bagay na mabigat sa gitna ng dibdib. The world just stop. Tama ba ako sa narinig ko? Marlon? Magkasama sila ni Marlon Carpio? Sa simpleng pagbigkas niya sa pangalan ng lalaking iyon, parang sumabog ang isang tahimik na bomba sa loob ko. Damn it! Talagang nakakapanginig ng laman at nakakadurog ng pusong kabanatang ito. Sa wakas ay nalaman na ni Morgan na buhay ang kanyang asawa at ang dalawa nilang anak. Pero napakarami pang galit, lihim at pag-aalala para kay Althea ang nakaharang sa kanilang muling pagkakasundo. Ipinakita sa atin ng episode na to na kahit gaano kalayo ang marating ng galit at pagtatago, ang pagmamahal ng magulang sa anak at ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumitaw sa tamang panahon.
Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang explosive chapters. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat.